Hindi ako nakatulog magdamag dahil sa pagyanig ng aming double deck, dahil sa Dear 8 Vine. May gusto ko lang mag-share ng aking naranasan. Last month lang ito nangyari. Lumuwas kami ng friend ko sa Manila dahil may training kami ng 3 araw. Mag-abroad kasi kami ng kaibigan ko. Dahil nasa Manila na kami, sinamantala na namin ang paggagala. Pagkatapos ng aming training, gumagala muna kami ni friend kung saan-saan. Sa labas na rin kami kumakain ng hapunan. Para pagdating sa boarding house namin, tutulog na lang kami. Sa pangalawang araw namin, gumala ulit kami. Pero sabi ko, saglit lang, dahil magre-review pa kami. Para sa kinabukasan last day namin, may final exam kasi, ang hindi makakapasa, ulit ng training. Habang kami ay nasa isang park, at kumakain ng aming hapunan, ay may umupo sa tabi ni friend. Nagpakilala ito sa amin si Jomar, pa-abroad din siya, at 1 week na lang ay aalis na siya. Galing din ito sa ibang probinsya. Kaya wala din kakilala dito. Gwapo si Jomar at halatang type niya yung friend ko. Ito naman si friend may pagkapilya. Sinamantala niya ang pagkakataon. Hindi niya sinabi kay Jomar na may asawa na siya at anak. Ewan ko rin kung bakit napapayag niya ako na isama si Jomar sa boarding house namin. Kasi nag-aya na akong umuwi para makapag-review ako. Ayun na nga, kasama namin si Jomar sa room namin. Maliit lang ito at ang nakalagay isang double deck. Ang CR sa labas pa, pipila ka talaga pag maliligo. Mga dingding lang ang pagitan ng mga room dito. Habang nagre-review ako, sila naman nag-uusap. Sumapit na ang 11 PM kaya sabi ko, tutulog na ako, sabi ni friend. Dito na raw matutulog si Jomar. Kasi hindi na siya papapasukin sa room nila dahil late na. Kaya sabi ko bahala ka kung saan ka hihiga, kung sa baba or dyan sa tabi ni friend. Ako naman gumawa na ng tulog ko. Madali akong nakatulog dahil siguro sa pagod kakagala. Anmahap din na rin ang mga mata ko, maya-maya. Akala ko na naginip ako na lumilindol. At may umiiyak pa akong naririnig, kaya bigla akong nagising at napahawak sa aking higaan. Pero totoo palang umuuga ang aming double deck. Malakas parang may lindol talaga. At ang pag-iyak na naririnig ko ay ang ungol pala ng friend ko. Grabe, walang pakialam sa akin. Kahit sa kapitbahay at pati ang plak-plak nila ay rinig na rinig ko. Hindi talaga ako nakatulog dahil sa uga ng aming higaan at sa lakas ng mga sounds nila. Dahil sa tagal ng bakbakan nila, nagsalita na ako, sinabi ko na, sa lapag na lang sila maglaro. Dahil umuuga, hindi ako makatulog. At wag din masyadong maingay, dahil baka magalit ang mga katabing kwarto. Pero sagot lang ni friend, wag kang nega-friend, marapsa na eh. Matatapos din to, nasa kalahati na. Konting tiis na lang, ayokong mabitin friend. Yun ang sabi niya. Kaya ako na nahimik hanggang sa makarating sila ng langit. Kinabukasan, paggising ko wala na si Jomar, maaga daw umuwi. Dahil hindi nag-review si friend, inuna pa niya ang bogli niya. Ayun, umasa sa akin, nangopya na lang siya. Wala na kasi siyang maalala sa mga pinag-aralan namin. Ang nasa isip si Jomar, pagkatapos namin mag-exam, dahil pasado kami, ay uuwi na dapat kami. Pero hindi pa pumayag si friend. Nagkita pa sila ni Jomar, at ayun, namasyal ulit sila sa ibabaw ng ulap, magdamag. Pero hindi na sa boarding house namin, sa labas sila. At kinabukasan, uuwi na kami. Ayaw pa nga niya. Dahil na-miss pa niya si Jomar, pero sabi ko, iiwan ko na siya pag hindi siya sumabay sa akin. Dahil ang pera ko ay budget lang, wala siyang nagawa kundi sumabay sa akin pauwi ng probinsya namin. Kinausap pa niya ako dahil magkaibigan kami. Itago ko raw ang kanyang sikreto sa asawa nito. Dahil iba rin magselos ang asawa ni friend. Nananakit, paano pa kung malaman niya na totoo pala? Diyos ko, ayaw kong madamay. Ngayon, may problema si friend. Delay siya, at baka hindi siya makasabay sa akin pa-flight. Kaya para hindi ako madamay, umuwi ako sa tita ko sa Laguna. Dito ko hihintayin ang flight ko. Tama po bang umiwas ako? Na hindi ko siya sinamahan sa pinagdadaanan niya ngayon? Ayoko lang na pati pangarap ko mawala. Malaking pera ang nilaan ng mga magulang ko. Para makaalis ako, salamat.